Magandang umaga rin si Perseline at magandang umaga Pilipinas. Gaya nga po ng aking nabanggit kanina, ito nga pong low pressure area na ating binabantayan sa Mindanao ay nag-intensify at ngayon naging isa ng ganap na tropical depression o bagyo at tinawag po natin sa pangalang Kaloy. Ito nga po si Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo para sa taong 2014 at una naman para sa buwan ng Marso. At ngayon nga po dahil naging bagyo na nga po itong ating binabantayang weather disturbance, mahalagang malaman ang latest development hinggil dito at para nga po bigyan tayo ng update hinggil nga po sa nasabing bagyo. Atin po makakapanayam ngayong umaga si Pag-asa weather forecaster Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Good morning, Harry, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Alright, Mr. Mendoza, ito po ba si Bagyong Kaloy? Ano na po ba yung latest sa kanyang paggalaw? Nasaan na po ba yung kanyang lokasyon? At ano po ba yung taglay niyang lakas ng hangin? At anong pagkilos po ba ang tinatahak nito? Para po sa kalaman ng mga taga-subaybay, yung pong umiikot na itong kulay orange, ito po yung bagyong si Kaloy. At kanina pong alas 4 ng umaga, ang sentro po ng bagyong si Kaloy ay namataan po sa pamagitan ng all available data or satellite and surface data sa layo po na 360 kilometers sa silangan po ng Davao City. Ang kanya pong coordinates, 7.2 degrees north, 129.0 degrees east. Taglay po niya ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at ito po kumikilos ng pakaluran ng isang medyo marahang pagkilos o parang ito po ay stationary. Kaya lang kumikilos po ito ng 0.2 meters per second, moving west slowly. At ang bagyong si Kaloy po inaasahan na sa layo na 180 kilometers east of Davao City. Yan po. And then bukas po ng umaga, 40 kilometers north of Davao City. Dito po sa Sunday morning. Sa Monday morning, ito po nasa layo na 180 kilometers sa kanluran ng Davao City. At ang babala po ng bagyo numero 1 ay pinaiiral po sa mga lalawigan ng Davao Oriental, Davao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Sur. Ang mga lugar pong nabanggit ay magkakaroon po ng mga pag-ulan at pagbugso po ng hangin. Kaya pinapayuhan po namin ang lahat po ng mga naninirahan sa mga mabababang lugar at sa mga malapit po o sa mga dalisdis ng bundok na under po ng Public Storm Warning Signal number 1 na maging alerto po sa posibleng pagdaloy ng mga pagbaha at pagguho po ng lupa. Estimated rainfall amount is from 5 to 15 mm per hour, moderate to heavy, within the 300 km diameter po ng bagyong si Kaloy. At atin pong subaybayan ang pagkilos ng bagyong si Kaloy at ito po'y magpapalabas po kami sa Pag-asa ng susunod na bulletin mamaya pong alas 11 ng umaga. Alright, Mr. Mendoza, ang aking katanungan lang po, nabanggit po kasing nakataas ngayon itong signal number 1, dyan po yan sa iba't ibang lalawigan ng Mindanao. Ang tanong naman po ng karamihan, ito po bang si Bagyong Kaloy, may possibility po ba na mag-landfall? At ano po bang lugar ang tatamaan nito just in case ito'y tatama sa ating Philippine landmass? Assuming po na hindi po siya magbabago ng kanyang direction o lugar na tinatahak o tinutumbok, at assuming po na westerlies sa slowly ang kanyang movement, sigurado po maglalandfall po ito sa, I believe, sa parte po ng Davao Oriental. At sigurado po ito po ay babagtas sa kalupaan ng Mindanao, assuming din po na hindi po mababago ang kanyang direksyong tinatahak. At ito nga po ay lalabas sa hindi po sa Philippine Area of Responsibility kundi sa kalupaan ng Mindanao, assuming na ang kaniyang westerly na slowly movement ay mananatili sa araw po ng Martes. Alright, nabanggit niyo po yung mabagal na pagkilos nito ni Bagyong Kaloy. Bakit po ba mabagal itong pagkilos ng nasabing bagyo? Meron po bang epekto itong northeasterly surface wind flow na nakaka-apekto sa ating bansa? Meron po bang direct correlation ng dalawa? Tama po ba ang aking nabanggit, Mr. Mendoza? Tama ka, Harry. Meron tayong northeasterly wind flow sa Visayas, sa Luzon, at ito ang nagbibigay ito ng epekto para sa bagyong si Kaloy na hindi siya kumilos ng mabilis. At isa pa, meron tayong anti-cyclonic force sa 500 millibar level na ito nga ang mga dahilan kaya medyo kumikilos ng mahina at medyo mabagal na pagkilos ang bagyong si Kaloy.
Alright, at bilang panghuli na lamang po Mr. Mendoza, no, kasi sa Mindanao nga po nakararanas nga po tayo ng maulang panahon. Dito naman po sa atin sa Luzon at sa Visayas, makakaranas po ba tayo ng maulang panahon as well? Or hindi naman po ba tayo maapektuhan itong low pressure area na ating binabanggit? Ano po bang nakasaad sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa para sa Luzon at sa Visayas? Tulad po ng ating nakikita sa satellite imageries, yun pong Luzon kasama po ang Metro Manila ay magkakaroon po ng maaliwalas na panahon. Maliban nga lang po sa pulupulong mahinang pag-ulan caused by the northeast monsoon. Ito pong silangang bahagi ng Kabisayaan at itong pong nalalabing bahagi po ng Mindanao magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong mahinang pag-ulan at pakidlat pagkulog. Yung pong kaldurang Visayas, yung pong bahagi ng Panay Island, Aklan, o Negros provinces ay magkakaroon din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan caused by the northeast monsoon. And then, siyempre, yung pong mga lalawigan ng under public storm warning signal number 1, katulad po ng Davao Oriental, Davao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Sur, yun nga po ay makararanas ng medyo masungit pong panahon sa araw na ito. Magkakaroon po ang mga lugar na ito ng mga pag-ulan at pagbugso po ng hangin na hindi po naman hihigit sa 60 kilometers per hour. And then, asahan po natin na halos ang buong Mindanao sa susunod pong mga araw ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may mga pagbugso po ng hangin at mga pag-ulan. Sanhi nga po ng bagyong Sikaloy na babagtas at tiyak na magtratraverse sa kalupaan po ng Mindanao. Pero ang akin pong masasabi, kapag ka nga po kumilos ng pa west-northwest or northwest ang bagyong Sikaloy, maaapektuhan po niya ang ibang bahagi po ng Kabisayaan. Alright, maraming salamat po sa inyong ibinahaging kaalaman tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa update hinggil kay Bagyong Kaloy. At mga kabayan, yan nga po ang update mula kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza. Magbabalik po ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At mga kabayan, sa ngayon nga po, ipatuloy pa rin po ang mabagal na pagkilos ni Bagyong Kaloy. Kung kaya't ang gagawin po natin, manatiling nakatutok. Dito lamang po yan sa Panahon TV para sa mga updates na ihahatid namin sa inyo. Dito lamang po yan siyempre sa People's Television. For the meantime, active din po yung ating social media accounts, no? So pwede niyo po kaming sundan para malaman niyo yung up-to-date na mga lagay ng ating panahon. Ang ating Twitter account, pwedeng i-follow at Panahon TV. Ang ating Facebook page, pwedeng i-like panahon.tv. At ang ating website, pwedeng bisitahin. It's www.panahon.tv. Antabayanan po susunod kong update. Dito lamang po yan sa Good Morning Boss, maya-mayang alas 7 ng umaga. And ngayong Friday ng umaga at your service po ni Weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to you, Perceline. Magandang umaga and happy weekend sa'yo.